Come Holy Spirit, sa mamang lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Isang pinagpalang araw po ngayon ng Lunes, Marso at 30, taong 2026, at tayo po'y pumasok na ngayon sa panahon ng Kwaresma. At ang gospel po ngayon ay pagpapatungkol kung doon sa isang babae na inialay ang kanyang the best na pabango para sa ating Panginoon. Tanong, ano yung the best mo na pwede mong may alay sa ating Panginoon? Yung gospel ngayon ay hinango kay San Juan, Kabanata 12, talata 1 hanggang 11, na kung saan muling dumalaw ang ating Panginoon sa magkakapatid na Lazaro at Marta. At doon nga ang isang kapatid nila na si Maria ay lumapit sa ating Panginoon at ibinuhos yung pinakamahal na pabango sa paanan ni Jesus. At hindi lang yun ang kanyang ginawa, kung hindi napaluwa siya at ipinampunas niya yung kanyang napakagandang buhok. Kapatid ko sa pananampalataya, the first point of the gospel is, once you serve God, just give it all. Ibigay mo ang the best para sa ating Panginoon. Pag kumakanta ka, give it to God. Kung meron kang talent, i-offer mo lahat sa Panginoon. Kung meron kang yaman, itulong mo sa mahirap. At makikita mo, in return, ibabalik ito sa iyo ng Panginoon. Hindi lamang kaunti, kundi siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Makikita natin, kapatid, sa gospel na kayang ibigay ni Maria ang the best niya sapagkat siya ay nagmamahal. Sabi nga doon sa napakinggan kong pare, you cannot love without sacrifice, but you can sacrifice without love. Ang taong nagmamahal ay handang magsakripisyo para sa taong kanyang minamahal. Hindi lamang ng kanyang buhay, kundi ng kanyang time, ng kanyang talent, ng kanyang treasure. At dito, kapatid, makita natin, ibinigay ng babaeng ito na si Maria ang kanyang natatanging treasure, ang pabango. Kapatid ko sa pananampalataya, ano ang pwede mong maibigay sa Panginoon sa mga oras na to? That's the first question. Ayan yung unang tanong ng gospel. Pangalawa, meron din isang katangian doon. Baka ito naman tayo, at ito yung nakakatakot. Meron doong isang personality na ang pangalan niya ay Judas, na bagamat kunwari siyang concerned dahil bakit daw ibinuhos ni Maria ang pabango sa paanan ni Jesus, nang hinayang daw siya kuno. Dahil daw sayang kung yung pera daw na ito ay ipinamigay sa mahirap or i-convert, marami pang mapapakain na mahirap. Tunay ba talaga na yun ang pakay ni Judas? O baga naman, nakakubli sa kanyang pagpapanggap o nakakubli sa kanyang concern ang isang natatanging ugali o isang masamang ugali na meron si Judas noong time na yun, sapagkat sabi ng gospel, hindi dahil concern si Judas, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Doon po sa gospel, kapatid, ipinaliwanag na si Judas po pala ay ang katiwala o ang ingat yaman ng grupo ni Jesus. Kapatid ko sa pananampalataya, ikaw ba, kapatid, pag nagsasalita ka ba sa ating Panginoon, tunay ka ba talagang nagpupuri? Pag ikaw ba talagang umaawit, tunay ka ba talagang umaawit sa Panginoon? Pag ikaw ba'y tumutulong, ikaw ba'y talagang taus-pusong tumutulong sa kapwa? O baka naman, ginagawa mo yan hindi para maparangalan ng Diyos, hindi para mapaglingkuran ng tao, kung hindi para sa ikabubuti mo. Kaya sa hapong ito, dalawang panalangin natin. Lord, wag nawa ako maging katulad ni Judas na mas inunang aking sarili kaysa ang aking kapwa, na mas inunang aking sarili kaysa paglingkuran ng aking Panginoon. At sa oras na to, Lord, maging katulad kami ni Maria na handang ibigay ang lahat, ibigay ang the best, ibigay ang all-in para sa ikadadakila at ikaluluwalhati ng aming Diyos na buhay. Kapatid, manalangin tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Amen. Dakilang Ama, salamat po sa araw na to, sa pagpapahintulot mo na mapakinggan ang iyong mabuting balita. Turuan mo kaming maging mapagbigay, turuan mo kaming maging concern sa aming kapwa na hindi para sa aming sarili, kung hindi para maparangalan ka, Panginoon. At sa araw na to, Lord, maging katulad kami ni Maria na handang ibigay ang lahat, ang the best, ang all-in, Panginoon,
upang lalo kang madakila, maluwalhati at masamba. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito, Panginoon, na may pagpupulot pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, nasa panahon na po tayo ng Kwaresma, tayo po ay nasa Lunes Santo. Nawa, patuloy natin maalala na bago tayo nagmahal, may isang Jesus na napako sa krus, namatay, nilibing, pero sa ikatlong araw na buhay ng muli, nang dahil sa pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa akin. God bless!